na tayo as powerless. Dahil ito mismo binigay na sa atin ng Panginoon bilang tool natin. Powerful tool. Kung hindi, sabi di natin kayang baguhin ang kahit sino man. Pero ang salita ng Panginoon ay kaya. Kaya nga kailangan magsalita tayo. Okay? So, bago ko pumunta dun sa aking lesson, ayan, ang title ko ay Man's Repentance Meets God's Mercy. Ayan. So, ano bang binigay sa akin talaga ni Lord ko, pangalan ko pa talaga. But, wala tuturo ang Panginoon sa akin personally, syempre, sa akin din kong lahat. So, bago ako pumunta dun sa aking pinaka-lesson, ayan, basahin muna natin ang passage, Jonah 3:6-10 po ako. Ayan. Nandiyan naman po yan sa PowerPoint. 6. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Nineveh at siya'y tumindig sa kanyang buklukan. At hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng tayong magaspang at naupo sa mga abo. Verse 7. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Nineveh sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, baka hanikawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikanin ni magsiinom man ng tubig. Verse 8. Kundi mga balak sila ng tayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas ay nasa kanilang mga kamay. Verse 9. Sino ang nakahalang kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at iiwalay sa kanyang mabangis na galing upang tayo'y huwag mangamatay. Verse 10. At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Okay, dyan muna tayo. So, kasi hindi ko maisip na bakit ganito na lang kadali para sa Nineveh ang mag-respond dun sa Word of God na in-exhort ni Minister Bong. Samantalang,